Welcome back sa Don Sinesuri. Ngayong pag-uusapan natin ang Call Me Mother, isang comedy drama at official entry ng 51 Metro Manila Film Festival. Ito ay idinirect ni June Robles Lana at pinagbibidahan nina Vice Ganda at Nadine Lustre, kasama ang batang si Lucas Sandalyo bilang Angelo. Sa unang tingin, mukhang isang masayang holiday film. Pero habang umaagos ang kwento, makikita mo na ang pelikula ay mas malalim. Tungkol ito sa kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging ina, kung paano tumitibay ang pagmamahal, at kung paano humaharap ang bawat tao sa pag-ibig, pananagutan, at regret. Sa Call Me Mother, si Twinkle Vice Ganda ay isang queer single mother na nagpapatuloy ng proseso ng pag-aampon para sa kanyang anak na si Angelo. Balak niyang sorpresahin si Angelo sa pamamagitan ng pag-finalize ng adoption at bigyan siya ng mas stable na buhay. Ngunit nagulo ang plano nang biglang bumalik ang biological mother ni Angelo, si Mara, Nadine Lustre, at may kondisyon sa pagpirma ng adoption papers. Kailangan tulungan ni Twinkle si Mara sa isang malaking beauty pageant sa bansa. Dito umuusbong ang masalimuot na relasyon ng tatlo. Hindi lang sa papel ng mag-ina, kundi pati na rin sa kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal, sakripisyo at pagpapatawad. Lesson number 1. Ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa dugo. Call Me Mother ay malinaw na nagpapakita na hindi laging biological ang sukatan ng pagiging ina. Si Twinkle ay may puso, sakripisyo, at dedikasyon na ipinapakita niya araw-araw para kay Angelo. Sa kabila ng societal expectations at judgment, pinatunayan niya na ang pagmamahal at responsibilidad ang tunay na sukatan ng pagiging ina. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat ng dugo, kundi ng gawa, oras at dedikasyon sa taong mahal mo. Lesson number 2, regret at second chances ay bahagi ng buhay. Ang karakter ni Mara ay isang ehemplo ng taong nagdesisyon na iwan ang anak para sundan ang kanyang pangarap. At ang bigat ng desisyon na iyon ay bumabalik sa kanya. Ipinapakita ng pelikula na ang pagharap sa mga naging mali sa buhay ay hindi madali, pero may pagkakataon pa rin para maayos. Kahit matagal na ang nakalipas. Kahit gaano kasakit ang nakaraan, may chance para bumawi, magpatawad at maghilom. Basta handa kang humarap sa katotohanan. Lesson number 3, ang pamilya ay binubuo ng iba't ibang uri ng pagmamahal. Hindi lang simpleng love triangle ang tawag sa relasyon ni Twinkle, Mara at Angelo. Ito ay isang complicated pero sincere na pagsubok kung paano nagmamahala ng isang pamilya. Biological man o adoptive. Ang pelikula ay nag-uudyok sa atin na tingnan ang pamilya hindi bilang isang fixed structure, kundi bilang isang group of people na nagpapakita ng commitment at care sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa tradisyon. Ito ay tungkol sa pagiging present at supportive sa isa't isa. Lesson number 4, hindi sapat ang pagmamahal kung walang tapang at pananagutan. Sa Call Me Mother, makikita na hindi lang love ang kailangan para matawag na pamilya. Kailangan din ng tapang na manatili, humarap sa consequences, at unahin ang kapakanan ng bata kaysa sa sariling takot o pangarap. Si Twinkle at Mara ay parehong may pagmamahal kay Angelo, pero magkaiba ang paraan ng pagpapakita nito. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang mas mahal ang bata, kundi kung sino ang handang manindigan at maging responsable sa araw-araw. Ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa consistency at pananagutan, hindi lang sa emosyon o intensyon. At yan ang mga aral mula sa Call Me Mother. Una, ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa dugo. Pangalawa, regret at second chances ay bahagi ng buhay. Pangatlo, ang pamilya ay binubuo ng pagmamahal at presensya, hindi lang status. At pang-apat, ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa consistency at pananagutan. Kung napanood mo na ang Call Me Mother, alin sa mga lesson na ito ang pinakatumama sa'yo? Comment mo sa baba at kung gusto mo pa ng mga review lessons tulad nito, follow mo lang ang Don Sinesuri. Take care.